So a lot of people ask me how I manage my sleep as a work from home night shift mom. So before, when baby Z is maliit pa, my sleep entirely depends on his sleep. So I was breastfeeding kasi kaya sometimes broken sleep talaga. And nag-change konti nung nagkaroon ako ng yaya. Siguro mga 3 months old si baby Z. Kumuha ako ng stay out. Ang problem naman sa stay out yaya, yung schedule namin. Kasi since night shift ako, and hanggang ano lang siya, hanggang 6 p.m. lang siya. So umuwi na siya by 6 p.m. Ako na rin yung nag-aalaga sa baby ko before ako mag-start ng work. And then dumarating siya dito in the morning around 9 a.m. to 10 a.m. So mahirap mag-adjust sa ganung schedule, mahirap matulog. So 1 month lang din siya tumagal sa amin kasi nagkaroon siya ng health issue or health problem, nagkasakit siya. Dahil gusto ko talaga ng makatulog ng maayos, nagpahanap ako sa mother-in-law ko sa province. Pinadalhan din ako dito. Ang pinadala naman sa akin is older than me. And then, dito lang namin na-discover nung dumating siya dito na hindi pala siya marunong magbasa and magsulat. So, mahirap din mag-adjust sa ganun. Ang daming naging problem nung nandito siya. So, nagpahanap ulit ako. So, ako yung tipo na okay lang magtiwala sa yaya. It's okay. Kasi since nung ano naman sa mga first ano ko, mga anak ko, sa Tres Marias ko, wala naman ako naging major problem pagdating sa yaya. As long as nandyan ka pa rin to check on them from time to time. Kasi kung pabayaan mo talaga sila lang, you will never know, 'di ba? So ayun na nga, nakahanap na ako ng yaya ulit. Pinadala sa akin dito ni mother nung nag 1 year old na si baby Z. So nung dumating na si Yaya Joy sa amin, si Yaya Joy kasi kahit na grade 3 lang ang tinapos niya, no? Pero nandoon kasi yung parang nakikita ko sa kanya na totoo siya pagdating sa pag-care kay baby. And then pinag-focus ko siya sa baby. So during that time ng pagdating niya, ako pa rin yung nagluluto. Hindi pa rin ako nakakatulog talaga ng mahaba-haba. After shift, lumalabas ako ng room, and then nagluluto ako kasi sinusupervise ko din yung ibang anak ko. And then, later on, nagkaroon na kami ng parang routine ni Yaya Joy and also our sistema. So, nung time na yon siya na yung pinapaluto ko ng breakfast. So, after shift na ako nakakatulog. Hanggang sa ngayon, my sleep schedule is medyo okay na kasi habang tumatagal, natutulungan niya na ako sa routine ni Yaya Joy. And because of her, mas nagiging maayos yung ano namin, yung management ko sa time ko dito sa bahay. And nakaka-rest talaga ako. And nagkaroon pa ako ng time mag-workout because of her. Currently, ang sleep time ko talaga is 5 a.m. to 11 a.m. Kasi yung lunch time na yan, since si baby si is nag-school na, in-enroll namin siya sa preschool, so sinusundo siya around 11:30. So, ayun yung schedule ko ng sleep, 11 a.m. So, malaking tulong talaga. Super grateful ako no sa support system talaga. Very important yan. Kapag mga naka, lagi mo yan i-consider na kailangan meron kang help. Kasi, though believe naman talaga ako doon sa mga mothers na hindi talaga na kumuha ng yaya and napalaki talaga nila ng mabuti yung babies nila kahit na wala silang yaya. Bilib na bilib ako sa kanila. Pero I don't want to risk my health, myself